si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Malagim na trahedya na naman sa Himpapawid. Wala ni isang nakaligtas sa 67 sakay ng nagsalpukang eroplano at helicopter sa Washington, D.C. Kabilang sa mga nasawi si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. na nasa Amerika para inspeksyonin ang mga all-purpose vest na binili ng PNP. Inaasikaso na po ng PNP ang pagbiyahe ng kanyang pamilya pa Amerika para maiuwi ang kanyang mga labi. At nakatutok si Joseph Moro. Hindi magkamayaw sa pag-iyak ang batang babae na anak ni Police Colonel Pergentino Malabed Jr. nang ihatid sila ng kanyang pamilya sa airport noong January 22. Bye-bye, love you. Palis noon si Malabed para sa 12 araw na official trip. Pero ang tagpong ito, ang huli na palang pagkikita ng mag-ama. Isa si Malabed sa mga namatay sa salpukan ng American Airlines Flight 5342 at ang isang Black Hawk helicopter sa Washington, D.C. noong January 29. Nasa Amerika, ang 51 years old na si Malabed na hepe ng Supply Management Division ng PNP dahil ininspeksyon niya ang lampas 2,000 all-purpose vest na binili ng PNP mula sa India. Pabalik na sana siya ng February 2 pero sumapit ang trahedya. Sa report ng Deputy Chief of Mission ng Pilipinas sa Amerika sa PNP, paunang kinilala ng Washington Police sa mga labi ni Malabed base sa passport na nakuha sa kanyang mga labi. Isa siya sa 30 pa lamang mula sa lampas 6 na pong nasawi sa aksidente na nare-recover. Pero hinihintay pa ang pamilya niya na manggaling dito sa Pilipinas para opisyal na kilalanin ang kanyang mga labi. SOP ng Estados Unidos na yung kinlang po o yung asawa ang makikilala. Kasi po ang pagkakakilala nila sa ngayon ay yung lamang pong pasaporte na nakuha po sa katawan. Ipinagbigay alam na ng PNP sa pamilya ni Colonel Malabed ang nangyari dito at tinutulungan na rin sila na makapunta sa Amerika para maiuwi ang kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Lahat po na tulong na magagawa ng PNP para po makabalik yung labi po ni Colonel Malabed kung ma-identify na po siya ng kanyang may bahay. Ipinagluksa ng PNP ang pagkasawi ni Malabed na graduate ng PNP class kabalikat ng 1998. Reserved with honor, integrity, and dedication throughout his career. We extend our deepest condolences to his bereaved family, loved ones, and colleagues. Nagpahatid na rin ng pakikiramay si DILG Secretary John Vic Remulla sa pamilya ni Malabed. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagkilos protesta rin ang daang-daang estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Maynila. Panawagan nila patalsikin si Vice President Sara Duterte at papanagutin sina Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagmarcha ang daan-daang estudyante at profesor sa Maynila kanina mula sa mga universidad na nasa Taft Avenue tulad ng De La Salle University, Adamson University, University of the Philippines Manila, St. Paul University at iba pa. Sumali rin ang ilang varsity players, mga madre at iba pang taong simbahan. Ang kanilang panawagan, patalsikin si Vice President Sara Duterte, singilin si Pangulong Bongbong Marcos at ipaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang gusto natin dito ay manawagan sa mga taong bayan na kalampagin ang Kongreso na ipa-impeach na si Sara Duterte. At the same time, singilin si Marcos sa kanyang mga pangako sa halimbawa 20 pesos na kilo ng bigas, pagpapababa ng presyo ng bilihin, pagtataas ng sweldo at iba pa. Si President Duterte, pinapanagot natin siya sa mga crimes against humanity, sa extrajudicial killings. So panawagan natin kay President Marcos, papuntahin niya na dito ang ICC, ipaaresto na rin si Duterte.
Bitbit nila ang mga karatulang nananawagan din na labanan ng kahirapan, korupsyon, kawalang pananagutan at red tagging. Magkaroon din daw sana ng aumento sa sahod at ilaan daw ang pondo sa edukasyon imbes na sa korupsyon. Nakipagsanib puwersa ang mga estudyante sa Liwasang Bonifacio kung nasaan naman ang grupo ng mga guro, magsasaka, manggagawa, mahihirap at iba pang sektor. Ang nag-organisa nito ang grupong Tama Na o Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw Network Alliance. Naroon din ang mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bukod sa Palawan, may mga nangyayari na rin umanong paniniktik ng Chinese national sa iba pang bahagi ng bansa tulad sa ibang substation ng NGCP. 8 katao na ang hawak ng NBI sa iniinalang pang-espiya sa bansa. Bagay na ikinababakala na ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos nababahala raw sa report na may mga dayuhan na nag-iispiya umano sa mga vital installation sa bansa gamit ang mga high-tech na kagamitan, partikular sa mga lugar ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. That's why we arrested them, because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military. Hawak ng NBI ngayon ang 8 katao. 6 ay mga Chinese nationals at 2 Pilipino. Arestado sila sa hinalang pang-i-espiya. Ang isang Chinese na si Deng Yuanqing at ang 2 Pinoy na kasama may kaso na sa Makati RTC. Binasahan ng sakdala mga ito kanina sa kasong espionage at paglabag sa anti-cybercrime law. Not guilty ang sagot nila sa korte. Ang sabi ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines, may koneksyon si Deng at ang 2 Pinoy niyang kasamahan sa 5 pang Chinese national na inaresto sa hinalang espionage. Intelligence information that we've gathered, meron kasi kaming PUI na wala rito. Nasa China. Basically China because yun yung identification niya na nagdidirect sa grupo na to. So isang grupo, kinadeng, then pangalawang grupo itong kinakay, mayroong isang individual na nagdidirect sa kanila. Ayon sa NBI Cybercrime Division, kasama sa mga lugar na sinurveillance ng grupo ni Deng ay ang mga power plant, power grid sa Luzon, kasamang ilang substations ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Na-surveillance na rin daw nito ang Malampaya gas field sa Palawan. Ayon kay Lodtok, gumamit sila ng LIDAR sensor na kayang kumuha ng lahat at kumpletong detalye ng isang lugar. Mataas daw ang level of accuracy ng data na nakukuha at real-time napapadala kung saan man nila gusto. Kung ang surveillance daw ni Deng ay land-based, ang 5 namang Chinese ay pinresenta kahapon, sea-based umano ang pagmamatsyag. Bukod sa mga malakasang CCTV na may telephoto na kinabit nila sa Ulugan Oyster Bay, nalagyan din nila ng CCTV ang Buliluyan Port. Buliluyan, Batarasa is of strategic importance in the south of Palawan. The location is within the vicinity of EDCA site, and the Philippine Coast Guard vessels can be monitored from docking to its routine missions in the WPS. It serves as a secondary port due to its proximity to the North Balabac Strait, a vital sea lane of communication, where some PLA Navy vessels have been monitored passing through in the past months. Maging sa Subic sa Zambales, na-surveillance na rin daw. Yung isa dyan, airstrip, yung isa yung, I think, naval base, and then yung power grid. Then yung isa, yung may makikita kayo yung red na dot na yun, yun yung position ng ating perpetrator. Tignan nyo, may marka siya. May marka siya towards and may marka siya sa left side. Nung translate natin through Google Translate, may nakasulat na Navy, may nakasulat na airport. So mayroon silang pinaplano po dyan, yung pangyayari na yan. Kaya hinihintay daw ng Pangulong Marcos ang investigasyon ng NBI tungkol dito. The investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleepers. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na patuloy na magbabantay ang pamahalaan para pagtibayin ang pambansang seguridad sa pamagitan ng pagpapalakas ng counterintelligence at monitoring. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Patuloy na pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang 200 peso across-the-board wage hike. Aprobado na ng House Committee on Labor and Employment ang panukala.
para sa 200 peso daily minimum legislated wage hike para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. 645 pesos ang kasalukuyang daily minimum wage sa NCR. Sabi ng Pangulo, pangunahing may responsibilidad sa pagtatakda ng minimum wage ay ang mga Regional Wage Board na nilikha rin ng Kongreso. We'll see. We'll try to resolve that because, as you know, it's very clear that tumataas ang bilihin. Nandiyan pa rin ang inflation. Hindi pa natin susupuan ng mabuti, ng kumpleto. Kaya it's certainly something that we have to think about. Matapos ibasura ng DOJ ang patong-patong na reklamo laban sa mga nanguna sa government vaccine program laban sa dengue, emosyonal namang nagkilos protesta ang ilang magulang ng mga namatay umano sa Dengvaxia. Nakatutok si Maki Pulido. Nakaluhod lumapit ang ilang mga magulang ng umano'y Dengvaxia victims sa tanggapan ng Department of Justice sa Manila. Tulungan niyo kami! Hindi kami payagan! Sinong mabuhay ka kalaman? Emosyonal ang mga magulang matapos iatras ng DOJ ang kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Health Secretary at ngayon Congressman Janet Garin at iba pang respondents. Sabi ng DOJ, hindi may uugnay ang pagkamatay ng mga bata sa itinurok sa kanilang Dengvaxia vaccine at nasunod ang tamang proseso ng ipatupad ang vaccination program. Hindi ito matanggap ng mga magulang ng mga namatay na bata. 13 years old ang panganay ni Angelica nang mamatay noong 2018. Tumirik yung mata, hindi na po talaga mapikit, as in po talaga. Nagtatatalon siya, sabi niya, Mama, ang sakit ng ulo ko, Mama. Puro ganun lang po talaga sinasabi niya, Mama, ang sakit ng ulo ko, Mama. Pagka ano lang po, saglit lang, oras lang po, bigla po siyang natumba, tapos nagsesyon po siya. 11 years old naman noon ang bunso ni Virgie. Minsan na po, binata na po siya. Di po ba? Sana po, nag-aaral siya ng maayos, pero nasa na po siya, wala na po siya. Naghain ng motion for reconsideration ng Public Attorney's Office at iginiit na batay sa pag-aaral ng kanilang forensic team, Dengvaxia ang ikinamatay ng mga bata. Nakikiramay daw si Congressman Garin sa mga namatayan ng anak. Pero pinapaasa raw sila ng Public Attorney's Office na may makukuha mula sa drug manufacturer na Sanofi Pasteur. Napatunayan na nga raw na ibang sakit ang ikinamatay ng ilan sa mga bata. Kahit daw World Health Organization sinabi nang hindi totoong pwedeng ikamatay ang Dengvaxia vaccine. Mas nagiging kawawa pa talaga sila kasi nagiging justification for the excessive expenditures that the Public Attorney's Office and our government is continuously having dahil sa case build-up. So 7 taon na ito, hanggang ngayon puro case build-up pa rin. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Public Attorney's Office ukol dito. Ibinunyag din ni Garin na noong Administrasyong Duterte nilapitan siya ng ilang kilalang abogado para lumagda sa isang affidavit. Di pinangalanan ni Garin kung sinong abogado pero nakasaad daw sa affidavit na pinapapirmahan sa kanya ang alegasyong pinilit ipatupad ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang vaccination program kahit na hindi pa tapos ang clinical trial. Tumanggi raw siyang lumagda dahil wala raw katotohanan ang nilalaman ng affidavit. They were forcing us to be state witnesses against the former president. Kumbaga, paano namin maisasalba yung sarili namin? Kung basahin mo kasi affidavit, parang kumbaga 25% lang doon yung totoo. So paano naman kami pipirma noon? Kung hindi kami pumayag, ang ginawa ng DOJ, kami ang kinasuhan. Natanggal si Pinoy. Sinusubukan din naming makuha ang panig ng DOJ at ng pamilya Aquino ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mahigit 24 oras nang inaapula ang sumiklab na grass fire sa bayan ng Carasi sa Ilocos Norte. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nagsimula ang grass fire na tanaw pa hanggang sa kalapit na mga bayan ng Pidig, Dingras at Solsona. Ekta-ektaryang lupa na ang nasunog dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy dulot ng malakas na hangin. Hirap din ang mga bumbero sa layo ng lugar. Sa ngayon, may 5 heli bucket nang ibinagsak para makatulong sa pag-apula. Inaalampas ang hilang apoy. May iniimbestigahan na ang mga otoridad na posibleng sanhi ng salpukan ng pampasaherong eroplano at Black Hawk helicopters sa Amerika. Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida.
Sadly, there are no survivors. Our prayers are with you now, and in the days to come, we'll be working very, very diligently in the days. Ito ang inanunsyo ni US President Donald Trump. Wala pang 24 oras na search and rescue operation matapos ang banggaan ng pampasaherong eroplano at US Army Black Hawk helicopter sa Amerika. 64 ang sakay ng American Airlines Bombardier jet at 3 ang sakay ng US Army Black Hawk helicopter. Kabilang sa mga nasawi ay mga figure skater at mga individual mula sa Russia, Germany, China at Pilipinas. Ang mga sandaling nangyari ang trahedya na record ng air traffic control. S25, CRJ in flight. S25, F1 is CRJ. Did you see that? Yep, we saw it. And everybody just hold your positions, please, on the field right now. I just saw a fireball and then it was just gone. I haven't seen anything since they hit the river, but it was a CRJ and a helicopter that hit. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng insidente. Sabi ng militar, 200 feet ang maximum altitude para sa rutang tinatahak ng helicopter, pero posibleng mas mataas ang lipad nito. Ayon sa Reuters News Agency, nangyari ang banggaan nasa mahigit 300 feet sa ere, batay sa flight tracking website na Flight Radar 24. You had a airliner coming in, American Airlines. He was doing everything right. He was on track. And for some reason, you had a helicopter that was at the same height, obviously when they hit, but pretty much the same height, and going at an angle that was unbelievably bad. The military does dangerous things. It does routine things on the regular basis. Tragically, last night, a mistake was made. I think the president is right. There was some sort of an elevation issue. Nakuha na ang cockpit voice recorder at flight data recorder ng pampasaherong eroplano. Inaasahang may mailalabas na preliminary report sa insidente sa loob ng 30 araw. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang nangyaring banggaan sa Amerika, posible raw mangyari sa anumang airport sa mundo, maging sa Pilipinas, lalo kung hindi masusunod ang itinakdang ruta. Meron din daw dapat sinusunod na lateral at vertical separation. Separated sila by altitude. Kung ang isa ay nasa 1,000, yung isa probably nasa mga 500. So separated sila by 500 feet. At meron din pong separation na lateral, yung pong tinatawag na kung may leading traffic, ang susunod na traffic sa kanya mga 5 miles away. Ang NAIA at ang Villamor Air Base, pareho lang ang ginagamit na runway ng commercial planes at Air Force. One runway, one frequency, one language. So ibig sabihin po niyan, kapag sila ay nag-broadcast, lahat po ng traffic within the vicinity of that aerodrome, alam po nila kung ano ang nangyayari. Covered yan ang visual flight rules for day as well as night. And then, particularly dito sa mga helicopters natin, visual flight rules for day and night. And then, they're also trained for instrument flight rules. And then, meron pa tayong added training for night vision goggles flying. Kaya mahalaga raw na natitiyak ang mga kakayanan, hindi lang ng mga piloto, kundi maging ang mga air controllers. When it comes to technology, hindi naman po tayo behind talaga. Though we still have room for improvement. Marami pong programa na dapat natin ipatupad. May mga instrumento po tayong kukunin. In a matter of 2 seconds, nag-update po ang position ng mga aeroplano. So by doing so, mas makaka-predict tayo kung ano po ang direction o kung ano ang ginagawa ng aeroplano, nagdi-deviate ba siya o sumusunod siya sa instruction. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. May ipinaabot na mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga
tayo na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong survival. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa Davao City. Mahigit isang linggo bago ang simula ng pangangampanya para sa eleksyon 2025. Dinaluhan ng mga senatorial aspirant ng partido ang naturang pagtitipon. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Nagbigay suporta naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Nagbigay siya ng talumpati sa Leaders Summit ng partido kanina na huli na raw nilang malawakang pagpupulong bago magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. Naroon sa summit ang mga kandidato ng partido. Sabi ng Pangulo, ang nais daw niyang maging resulta sa Senado ay 12-0. Ngayong Sabado na po magaganap ang kauna-unahang tapatan ng mga senatorial aspirant sa eleksyon 2025. Haharap sa diretsahan at mabibigat na katanungan ang 12 mga senatorial aspirant na kumasa sa Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Nakatutok si Ian Cruz. The government that you were trying to overthrow is the same government or establishment that you're trying to join now. Mabibigat na tanong ng bayan. Ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Ano yung sasagutin ang mga nagsasabing isa po kayong political butterfly? Ito ang isa-isang sinagot sa kauna-unahang paghaharap ng mga senatorial aspirant ngayong eleksyon 2025. Sa Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. May 30 sa mga nangungunang senatorial aspirant base sa Pulse Asia at SWS surveys na inilabas noong Disyembre 2024. Ang inimbitahan ng programa, may mga tumanggi, may mga walang tugon, at may ilang umatras. Sa huli, 12 senatorial aspirant ang kumasa sa hamon para harapin ang mga tanong ng bayan upang makilala at makilati sa mga botante ang kanilang mga plataporma at kakayahan para sa matalinong pagboto sa eleksyon 2025. Ang harapan na ito, pangungunahan ng pinakapremyadong broadcast journalist ng bansa na si Jessica Soho, kasama ang panel ng mga batikang mga mamamahayag ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Sina Vicky Morales, Emil Sumangil, Pia Arcangel at Cara David. Pwede po bang pakilinaw? Tatanggap po ba talaga kayo ng pork barrel o hindi? Ano po ang magiging ambag ng isang walang karanasan sa politika pagdating niya sa Senado? Mapapanood na yan sa darating na Sabado, February 1, 9 p.m. sa GMA. Simulcast sa GMA Pinoy TV at Super Radio DZBB at may live stream sa YouTube channels at social media platforms ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Ito ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sinalakay ng mga otoridad ang opisina ng mga online lending app na inireklamo dahil sa umunoy pangakaras at pagbabanta sa kanilang mga customer. Inaalam din kung konektado ang mga ito sa Pogo. Nakatutok si Marizol Abdurrahman. Pinasok ng NBI at PAOK ang tanggapan na ito sa Makati kaninang hapon. Ang lugar ay hub umano ng mga nagpapatakbo ng mga online lending apps. Meron kaming search warrant dahil sa ginagawa nyo ditong violation ng Data Privacy Act. Nagulat ang mga tauhan ng kumpanya. Meron pa nga mga nahimatay na empleyado. Ni-raid ang nasabing lugar matapos umano makatanggap ng reklamo ang NBI at PAOK sa matindi at malalapang panghaharas na ginagawa ng mga tauhan nito. Marami na pong yung mga nagtangka magpakamatay. Marami na rin pong nagpakamatay. Nasira yung buhay. Ayun po, nagkaroon ng depression. Nagkakaroon na ng mga mental problems, nagkakaroon na ng depressions.
Yung iba nga may mga suicide incidents nga tayo nangyari because of the harassments. Isa sa mga anoy na biktima ang mga ito, si alias Kikay, na hindi lang daw basta-basta harassment ang dinanas. Sabihin nila na pag lumabas ka ng bahay, sasabog yung bao ng ulo mo. Huwag kang pipikit kasi pagka pumikit ka, baka mamatay ka na, parang papatayin buong pamilya mo. Ayon sa mga otoridad, naiengganyo ang ilan na mangutang dahil sa bilis daw ng proseso. Ito'y sa kabila ng 35% umanong interes kada linggo sa inutang na pera. It's very easy to get the loan. I-approve kagad nila yan at tapos kaya lang ang una nilang hinihingi this time is yung contacts mo and yung photo gallery mo. Hindi ka pa nag-go sa pangungutang mo, sa loan mo, pero pinapadala na nila yung pera sa account mo. May makasabot pa na ibang ola, parang perang ka ulit mangutang, parang pantapal dun sa dati mong utang, hanggang sa magkapatong-patong na. Ito ang pinaniniwala ang working station ng mga online lending application na niraid ng NBI at PAOK. Inabutan ng ilan sa kanila, actually lahat sila, na ongoing pa ang transaksyon sa mga pinaniniwalaan nilang mga kliyente. Nakita sa kanilang mga desktop ang mga impormasyon ng mga may loans sa kanila. Meron ding telescript na ginagamit nila sa pang-engganyo para umutang at para sa mga paniningil ng utang. Walang nadatnan ang mga otoridad na may-ari ng online lending app company, pero itinanggi ng ilang tauhan na nakausap namin kanina ang aligasyon ng harassment. Ilan ang kliyente mong kinukulit kada araw? 100 plus po. Paano mo kinukulit o sinisingil? Reminders lang po na kung pwede sila makapag-advance. Kayo po ba yung nananakot din at nagbabanta sa mga naglo-loan sa inyo? Hindi po, wala po kaming ganong ma'am. Ba nakasama sa mga ginagawa nyo dito kapag hindi nang babayad ay nanghaharas kayo? Hindi po. Hindi po. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga pinagbabawal na debt collection practice tulad ng mga pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Sasampahan ng patong-patong na reklamo, kabilang na ang harassment at grave threat ang mga nahuling customer agent. Violation po ng Data Privacy Act, unauthorized processing of personal information. Tapos may violation din ng yung RA 10175, yung mga cyber libel, yung sisiraan ka dun sa mga kilala mo. Patuloy namang iniimbestigahan ng PAOK at NBI ang connection ng mga olas sa Pogo. May possibility na yung ibang mga dating nag-ooperate ng Pogo is nag-switch na sa ganitong loan scamming. May mga nahuli na kasi tayo before na ang nagpapatakbo mga Chinese nationals. Yung mga nauna naming na-check, mga grupo rin sila ng mga magpupugo . Kaya lang, ito kasi mas tago sila dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Tinutukan din ang mga sumbong laban sa mga mapang-abusong online lending app sa resibo. Walang lusot ang may atraso. Abangan po yan tuwing linggo, alas 5 ng hapon, bago ang 24 oras weekend. Nasa mahigit 6,000 ang tinatayang mabibigyan ng trabaho sa inilunsad ngayong malakihang job fair sa Maynila. Inilaan yan para sa mga miyembro ng Pantawid Pilipino Program of 4Ps, lalo na yung mga fresh graduate. At nakatutok si Darling Kai. Maghapong may pila sa labas ng Rizal Memorial Coliseum sa Maynila ngayong araw dahil sa job fair ng pamahalaan para sa mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. 12,000 4Ps beneficiaries ang pumunta rito kaya paunti-unti lang ang pinapapasok. Isa sa kanilang high school graduate na si Jesus na halos 2 taon nang walang trabaho matapos mabalian sa isang aksidente sa motor. Mahirap po. Dahil po may diferensya na sa paa. Maging ang 23 taong gulang na si Erica, hirap maghanap ng trabaho kahit college graduate at nasa maayos na kalusugan. Napaka-reality po na experience po talaga yung hinahanap. Pursigido raw makatulong sa pamilya kahit nakatatanggap siya ng ayuda mula 4Ps. Ang hirap po talaga. Kaya ginanap ko na rin po yung opportunity na to. Hirap din maghanap ng trabaho ang senior high graduate na si Charmaine kahit isa sa layunin ng K-12 program ang maging employable ang mga graduate nito. Mag-iipon po muna ako tapos mag-aaral po ulit.
Mahigit 6,000 raw yung magkakaroon ng trabaho dito sa Dole Job Fair ngayong araw. Hindi kailangang nakapagtapos ng pag-aaral basta nasa legal age at hindi na kailangang magdala ng kahit ano dahil meron daw silang printing services para sa kanilang biodata at ID pictures. Mahigit 70 employer ang lumahok sa job fair kabilang ang mga kumpanya ng IT, manpower services, wholesale and retail at restaurants. Hired on the spot bilang taga-car wash ang 57 taong gulang na si Anjaneth. Masaya po ako kasi makakatulog na sa pamilya at sa apo kong nag-aaral. Sabi ng DSWD, ito raw ang kauna-unahang job fair na inorganisa para lang sa 4-piece beneficiaries. Para masigurado na yung mga 4-piece graduates natin o yung mga beneficiaryo na maaring lumabas na sa programa, patuloy na masubaybayan ng inyong mga pangangailangan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 1.66 million na Pilipino ang walang trabaho, 5.35 million ang underemployed o mga manggagawang nais ng karagdagang trabaho o oras sa trabaho. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Be healthier and stronger this 2025. Yan ang goal ni Kylie Padilla na marami raw self-discovery ngayong 32 years old na siya. Biggest motivation nga raw niya ang 2 kids kahit pa magiging busy dahil sa bagong project. Makichika kay Aubrey Carampel. Blooming in gold si Kylie Padilla sa kanyang photo and vlog shoot para sa isang endorsement campaign. Kapansin-pansin na mas fit ngayon si Kylie at ngayong 2025, priority raw niya ang maging strong and healthy. Regular siyang nag-workout at importante rin daw ang pagkain ng balanced meal. Motivation niya ang kanyang mga anak na sina Alas and Axel. I want to be healthier and stronger for the kids kasi syempre haba pa ng buhay nila, kailangan ako din. Diba? Oo. Tsaka ini-imagine ko pa yung pag nagkaanak na sila, syempre kailangan malakas pa rin ako bilang lola. Mas nadidiscover ko yung sarili ko and I'm more comfortable. Totoo pala yun na pag nag-30 ka na, wala ka nang paki dun sa mga maliliit na bagay. You find yourself more in your 30s. And you're more, parang mas ino-own mo na yung sarili mo when you're 30. Kylie just turned 32 last January 25. Nagkaroon siya ng intimate celebration with the family, organized by her papa, Senator Robin Padilla, and wife Mariel. Siguro kasama na rin sa age ko na to. Gusto ko simple na lang yung birthday ko and kasama ko yung family ko. Especially si Mama Eva. And to embrace another year and also to welcome the Lunar New Year, nag-photoshoot si Kylie na ang concept ay Year of the Snake. Kasi ang unang pasok sa akin ng Year of the Snake, may nagsabi lang na, Year of the Snake, mag-ingat sa mga ahas. Parang sabi ko, ang negative naman. Di ba ang ibig sabihin ng snake? Transformation into a new you. Parang yun yung gusto kong sabihin sa, sa post, sa mga picture na yun. Pagkatapos naman ng pagganap niya as Hana sa Asawa ng Asawa Ko, may pinaghahandaan daw si Kylie na bagong serye. I'm really grateful. Kasi, syempre, ang babae, after mga anak, nag-aalala ka na baka, di ba, I'm past the, But, GMA is very kind to me and they trust me. So, I'm really grateful. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.